meron pang the best na option na dapat nyong piliin at dapat nararapat nyong piliin. Ito yung langit. Tara, punta tayo sa langit. Ano naman po ang meron sa langit? Ano naman po yung kalagayan ng tao na gustong pumunta sa langit? Ang langit po ay kabaliktaran ng impyerno. Ang impyerno ay puno ng kapighatian, kalungkutan, kasamaan, at kahirapan. Dito naman sa langit ay punong-puno ng kasayahan na kasama mo ang Diyos. Dito sa langit, komportable, maganda ang pamumuhay, at wala kang ibang ginagawa kundi nagbibigay papuri lamang sa ating Diyos na sa langit. At pag-usapan natin kung paano pumunta ng langit. Ang langit ay masayang lugar, walang lungkot dahil binabago na ng Panginoon ang ating katawan, change to glorified body. Wala nang paghihirap, wala nang sakit, walang problema, masaya pagsasama, masayang pamumuhay ng bawat isa. Ano pong requirements kung paano makapunta sa langit? Of course, ito yung tanggapin mo ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tanggapin mo. Kung gusto mong pumunta ng langit, di tanggapin mo ang buhay na walang hanggan na sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ano po ba yung ginawa ni Jesu Kristo sa atin na dapat ating tanggapin? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na upang ang sinuman sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ho ba yung pag-ibig na yon na sinasabi ng Panginoon? Ang pag-ibig daw na dahil sa pag-ibig ay binigyan niya ang kanyang bugtong na anak. Ayan po ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So dahil sa pag-ibig ng Diyos, na dapat tayo ang maipako, dapat na magbayad ng ating kasalanan, or dapat tayo ang ipako doon sa krus para sa kabayaran ng ating kasalanan, datapwat ang kaloob lang ng Diyos na walang bayad ay ang buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus dahil sa kanya pong ginawa sa krus na siya nagpapapako at namatay at muling nabuhay sa ikatlong araw. Yan po yung pag-ibig na ninanais ng Diyos natin na ating maintindihan kung gaano tayo iniibig ng ating Panginoong Diyos na hanggang sa kamatayan, na instead na tayo ang mamatay, instead na tayo ang maipako sa krus, siya po ang gumawa na yon. Siya po ang nagpapako doon sa krus para sa atin mga namumuhay sa kasalanan. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangagkaabot sa kaluhalatian ng Diyos. Palibhasa ay inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na sa kay Kristo Jesus. Palibhasa ay inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya. Walang bayad. Ibig sabihin, wala po itong kalakip na ganti o kalakip na bayad. No? Kundi ito'y libre. Libre po ito na biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Tinubos na po tayo ni Jesu Kristo sa kanyang kamatayan. Wala po itong bayad. Libre. Malinaw po yan. Sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang magmuli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka.
kung buong puso mong sinabi ng iyong bibig, no, ipahayag mo sa iyong bibig ng buong puso na si Jesucristo na Panginoon at sampalataya ka sa Kanya na siya'y binuhay muli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Ganun lang po kasimple. Tanggapin mo lang siya at maniwala ka sa Kanya, sa Kanyang kapangyarihan na niligtas ka sa pamagitan niyang kamatayan sa krus. Ayun na yung kaligtasan mo. Na hindi dahil sa mga gawa, sa katuwiran na ginawa nating sarili. Hindi po ito dahil sa kabaitan natin, dahil sa katuwiran nating sarili, no, dahil matuwid tayo, marami tayong tinutulungan at hindi tayo palaaway o anumang mga nakikita na goods or mabuting gawa sa ating sarili, ay hindi po yun ang nakakaligtas sa atin, kundi ayon sa Kanyang kaawaan, ay Kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at pagbabago sa Espiritu Santo. May Espiritu po tayo, pero pag tinanggap mo si Jesucristo, ay yun na po yung natawag na Espiritu Santo. Banal na Espiritu Santo ang iyong itinanggap mula sa Diyos. Ito'y Kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas. Ito yung paghuhugas, ito yung dugo ng Diyos. Dugo ni Jesucristo na ibinuhos niya doon sa cross ng Calvary, na siya'y napako at namatay at muling nabuhay sa ikatlong araw. Sapagkat sinabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan at sa araw ng pagliligtas kita'y sinakluluhan. Narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Sinabi na po ni Apostol Pablo doon sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2 na ngayon ang araw ng kaligtasan. Wala na pong sasabukas pa. Wala na pong mamaya-maya pa. Kundi ngayon na. Ngayon na yung nakatakdang panahon na dapat ikaw ay maligtas. Kung manalig ka, maniwala ka, at sumampalataya ka sa Diyos na siya ay muling binuhay ng Panginoon mula sa mga patay para sa iyong kaligtasan. Na instead na ikaw ang mapapako, siya na lang. Kasi kung alam naman niya na kung tayo ay mapako doon sa krus, hindi na tayo mabubuhay. Bakit? Hindi naman tayo Diyos. Tao lang tayo. Pag tayo ay ipinako doon, namatay, wala, diretso-diretso na. Patay na talaga tayo forever. Pero siya, nung siya ay pinako sa krus, muli siyang nabuhay. Diba? So, ganun po kapangyarihan ng Panginoon. Datapwat, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat. Ito na po yung tatawag na fruit of the Spirit. Ito po yung fruit of the Spirit na nagbubunga na po ng magandang ugali. Ito yung punong-puno ng pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, mahabang pasensya. May puro na kasayahan o joy o kapayapaan sa isip, sa puso, no? Magandang loob at kabutihang pagtatapat, no? So, ibig sabihin po, ito na po yung bunga ng tinanggap mo si Jesus at kinikilala mo si Jesus bilang yung Diyos at sinampalatayahan mo, ay yung bunga ng Espiritu na tinanggap mo mula sa Kanya ay may nagbubunga na ng pag-ibig. Punong-puno na po ng pag-ibig. Kaamuan, pagpipigil laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. So, ano pa ba yung saysay ng kautusan dito? Kung mayroon ka namang pag-ibig, kung sinabi na nga naman sa Ten Commandments na huwag kang magkaroon ng Diyos maliban sa akin, hindi mo na magagawa yun. Bakit? Mayroon ka ng pag-ibig, iniibig muna ang Diyos. At yun na rin ang katuparan ng kautusan. Kung sinabi sa Ten Commandments na huwag kang manapaw o huwag kang mag-iimbot, no? So, paano mo magagawa yun? Kung mayroon ka ng kabutihan na bunga ng Espiritu. So, yun na po yung kaganapan ng pagsunod sa kautusan, ay ang pag-ibig. Once Jesus enters your life, He changes everything from your eternal destination to your daily walk with Him. So, sabi ni James Cooper,
na once si Jesus Christ ay nasa iyong puso, nasa iyong buhay, ay siya na rin nagbabago ng iyong buhay. Mula noong ikaw ay namumuhay sa kasamaan into the newness of life. Kumbaga, meron ka ng bagong buhay na kay Kristo. So, mababago na ang iyong destination. It is your daily walk with Jesus. It is your daily walk with God. No? Difficult roads lead to beautiful destination. Of course, dito po sa mundong to ay mahirap mamumuhay. Mahirap mamumuhay sa isang lugar na kung saan ay punong-puno ng kasamaan. Bagkus, pwede tayong madarang, pwede tayong mahila, no? Pero kung strong po ang yung faith, yung paniniwala mo sa ating Panginoon, ay hindi po hadlang ang lahat ng yun. It is always have the beautiful destinations of our lives. If you have the strong faith in God alone. Kung ayaw mong sumunod sa Panginoon, ay impyerno ka. Kung susunod ka sa Panginoon, ay langit ka. It's always your choice. If you have any comments, request, or something na nais malaman, put your comment below, and thank you for watching.